May mga pagkakataon sa buhay na kahit ibigay mo na ang lahat, may mga taong pipiliing makinig sa iba kaysa sa taong tunay na tumulong sa kanila. Hindi ko siya tinulungan para suklian, hindi ko siya sinusuportaan para hawakan. Tinulungan ko siya dahil naniniwala ako sa pangarap niya. Pero minsan, hindi sapat ang kabutihan kapag may mga bulong na mas malakas, mga salitang kayang baguhin ang isip at sirain ang tiwala. Masakit, oo, hindi dahil sa nawala ang pagtulong, kundi dahil sa nawala ang respeto at pagpapahalaga. Pinili niyang lumayo, pinili niyang maniwala sa iba, at doon ko naintindihan na hindi lahat ng tinutulungan mo ay mananatili. Pero kahit ganun pa man, hindi ako titigil. Dahil ang pagtulong hindi para sa iisang tao lang, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Kung may umalis, may darating pa rin na mas deserve talaga. Mas marunong magpapahalaga at mas handang ipaglaban ang pangarap nila. At sa bawat pagtulong, hindi ko hinihingi ang kapalit. Pero sana, huwag niyong kalimutan kung sino ang unang naniniwala sa inyo. Mga kababayan, panoorin po natin ang buong video sa kwento ng buhay ni Kenneth. Let's go far away together, a journey that we'll always remember. The world outside is waiting wide with secrets that we've yet to find. The road ahead, it seems so grand, a story that will soon expand. We'll leave behind the daily grind, the worries that have been unkind. Underneath the open sky, our adventure's about to fly. The sun will rise on brand new days as we walk along these ancient ways. The wind will sing a gentle song, guiding us where we belong. Let's go far away together, to places that we've never seen. Through mountains high and oceans wide, our love will be our guiding light. Let's go far away together, leaving all our troubles behind. We'll build a world of our own kind in this journey that we'll define. We'll find a hidden waterfall, the water's like a crystal wall. The trees will whisper soft and low, sharing tales of long ago. At night we'll watch the stars align as if they're drawing out our sign. The moon will cast a silver glow on this path that we'll always know. We'll meet the locals on the way and learn the stories of their day. Their smiles will warm our hearts so true, making this trip all the more new. Let's go far away together, to places that we've never seen. Through mountains high and oceans wide, our love will be our guiding light. Let's go far away together, leaving all our troubles behind. We'll build a world of our own kind in this journey that we'll define. Let's go far away together, our story just beginning as we travel hand in hand. This adventure never ending. So hello po mga kabayan, welcome back muli sa ating channel. It's me, Roel of Malalag. So sa mga bago pa lang pong bisita sa ating channel, palike and share po kasi sobrang init na. So ngayon po, balik mission naman po tayo dito sa Bukidnon. And una po nating pupuntahan is ito pong, kumbaga po, nalaman niyo po na bali-balita or issue no, tungkol sa ating isa sa scholar. So ngayon po, pupuntahan natin siya, no, kakausapin natin, syempre yung magulang. Maging siya po kung naandun man,
para maliwanagan talaga ang lahat, maging yung sponsor niya tumutulong sa kanya, malaman po yung totoong dahilan talaga. So itong vlog na ito ay kumbaga po wala pong cut ito, no, or hindi po ito scripted, wala pong ano po ito, kumbaga hindi natin ika-cut, hindi natin i-edit. Basta kung ano po yung malalaman niyo po, maririnig, ano yung revelasyon, ito na talaga yung totoo talaga mga kaubayan. So ano man po ang desisyon or pasya po ng bawat side, irespetuhin po natin, no, maging yung desisyon din po ng sponsor. Sa atin lang, tagapaghatid lang tayo ng tulong, no, kumbaga tayo ay ginagawang instrumento lang para maihatid yung kanilang tulong po para sa kanila. Pero kung ayaw man po nila, so nasa sa kanila pa rin po yung pasya po. So samahan niyo po kami mga kabayan, and syempre kasama din po natin sila Renz, no? Si Gino umuwi po ngayon kasi na-miss na po niya yung kanyang mga atsal, yung mga tanim po niya, no? So ayan, sobrang init na, no? Hindi ko na pahabain yung intro natin. Samahan niyo po kami, and tara, let's go! Kana usa ka putos. Salamat. Salamat. Wala na. Sa diretsa, sa diretsa. Basta? That's something. Tuk-tuk ng bundok, no? Wow! Wow. Medyo masiruhan yung tindahan, no? The moment of truth. Wala yata sila. Punta na daw. Uy, nanay balay, oh. Opya. Sulong. Opya mo sulong. Musulong. May tao dati. Ano sa uma? Pwede sila mabawping te. Iboping naman to. Dato. So ayun guys, no, nandito na po tayo sa bahay po nila Kenneth. So si Kenneth po yung kumbaga tinutukoy natin sa ating live, no, sa ating vlog. So ngayon gusto ko lang po malaman talaga yung totoong dahilan, no, yung side po niya, maging yung parents po. Malaman natin dito sa vlog na ito, no. So sa ngayon kasama natin yung dato, no, yung papa po ni Mabel kasi siya po yung isa sa dato dito sa lugar nila. So gusto ko na makasama po siya kasi syempre malaman niya po yung pinag-usapan at yun nga tinawagan po niya kasi wala po sila dito ngayon, no, sarado po yung bahay at nandun po sa kanilang isang bahay, no, sa kabilang bahay pa nila nagtatrabaho po, no, hagot, no, ng abaka, tapos nag-harvest po ng mga saging. So mabuti andyan si Dato, yung papa ni Mabel, kasi tinawagan po niya sa Bauping, no. So hintayin na lang natin dito saglit, no, para makausap natin at syempre maliwanagan tayong lahat. So abangan niyo po hanggang matapos po yung vlog na ito. Let's go. Let's go. So ayan po mga kababayan, naabutan po natin, no, mga ilang minuto din po tayo naghintay dito kina tatay. So galing po sila sa bundok, no, doon sa kanilang dating tinitirhan, para po mag-harvest po ng saging at ano pa po, ano po yung hinarvest niyo doon, ate?
Saging, sir. Saging. Marami naman kayo nakuha. Mura Ay, ko naghagutin sako, kayo. 3 sako. Kamusta po kayo? Okay ra. Ha? Ayan yung microphone. Kamusta po kayo? Tay, kamusta po? Okay ra, sir. Okay ra, pero kuan, medyo init lang yun. Oo, talagang normal na panahon dito, ano? Talagang summer kasi. Kasi kaya dito po, parang straight na. Mga ilang araw na ba na puro init? Ilang linggo na? Pila ba naman po? Bulan. Bulan na. Bulan Ay, na, sir. grabe. Bulan na, di ba? So, ito yung isa sa kalaban po ng mga farmers natin, 'di ba, na yung panahon na pag straight puro init, parang failure yung mga tanim, 'di ba? Kumusta naman yung mga saging niyo po? Kuan, sir, ang uban, nangamatay, Kamatis. sa kainit. Yan, wilis. Sagi, Marami naman kayo na-harvest na mga abaka. Kunti lang, gamay na, sir. kunti lang. Kilo ko nun. Paki-check ko diya ba si Okay. So, ayun po ate, tay, nandito po ako ngayon sa inyo. Kasi syempre po gusto ko na mapag-usapan yung problema. Ano? So, nandito si Kenneth. Ano, Net, kumusta? Okay lang. Ha? Okay lang talaga? Okay lang. Ha? Dito sa vlog net ha. Wala itong ano kumbaga sabihin mo yung totoo, no? It's either problema mo, ano yung issue, 'di ba? Kay dito sa vlog natin, dito malalaman talaga kung ano yung dahilan, no? Ay lagkaulaw, no? Kasi nandito naman ako para syempre sagutin din yung mga problema mo, no? At syempre andyan din yung mga magulang mo para makinig, no? Makinig sa problema mo. Kasi syempre hindi ka naman nagsasalita sa amin, nagsasabi ng mga problema mo. Kaya ngayon gusto ko din na malaman din ng tagapanood natin, 'di ba? Para matapos na yung issue. So, Ned, ano ba talaga yung problema nito? Yung problema ko kasi, dami kasi nagsabi sa akin na ano, Kenneth, bakit ka pa magpatuloy mag-aral na wala na yung sponsor mo, hindi na mag-support sa iyo. Kaya ayun, napag-isipan ko na, siyempre naniwala din ako kasi dahil talaga sa mga issue. Sabi ng mga issue, Kenneth, wag ka na mag-aral kasi wala na yung sponsor mo, wala nang silbi. Kasi minsan ka lang binigyan ng mga siyempre allowance ganun. Siyempre nakapaniwala ako kasi dami kasi nagsasabi sa akin na ganyan. Yung mga nagsasabi ba, kilala mo sila? Hindi. Saan mo sila nakilala? Sa Facebook lang? Facebook lang kaya Meron naniwala ako kang kasi marami Mga sila. ilan sila nagchat-chat sa'yo? Siguro mga 20 sila ka. Tapos pagkatapos kong umuwi dito, binablock ko sila kaagad tapos delete conversation ko. Tapos wala na akong na-remember kung sino yung nakilala ko doon. Kahit isa lang? Oo, isa lang. Na-block ko kasi lahat sila. Kasi ayaw ko kasi magkaroon ng Hindi, problema. makikita yan sa sa blacklist. Hindi ko na makikita. Sinecheck ko kasi unblock ko sana. Hindi ko na makikita. Makita yan, makikita yan. Kung naka-block sila, makikita yan sa naka-block. Doon yung mga pangalan nila. So, pwede mo sabihin sa akin kung sino-sino sila, no? So, ito lang yung kumbaga, nung nalaman mo or nabasa mo yung mga chat nila, ano yung napagdesisyonan mo? Naniwala ka kaagad sa kanila? Oo, naniwala Bakit ako. naniwala ka? Kasi, para kasing totoo kasi minsan lang kasi nag-update yung sponsor ko sa akin. Kaya naniwala ako. Ayun. So, kumbaga, sino ba yung dapat mong paniwalaan? Yung sponsor mo, kami, or yung taong hindi mo kilala? Siyempre, sa iyo naman ako maniniwala kasi dun naman ako galing sa inyo, kuya. Sa inyo ako maniniwala. Pero bakit di ka nag-open sa amin about tungkol sa problema na ganun? Kasi ayaw ko kasing may madami sa problema ko. Kaya ako dapat, kung may problema ako lang yung makakaalam. Minsan kasi may problema ako, hindi rin makaalam yung mga magulang ko pag may problema ako. Sa akin lang talaga. So, nakakatulong ba yan na hindi mo pag-share sa ibang tao? Hindi talaga. Di ba? Hindi. Paano ka mabibigyan ng payo, advice, pag sinasarili mo na lang yung problema? Di ba? So, una sa lahat, di mo sila kilala. No? Malay natin, mga basher yun sila. So, kasi ang basher, Kenneth, wala silang ginagawang tama.
Ang ginagawa nila puros kasiraan, di ba? Ganito, sinisira ka sa sponsor, sinisira ka sa amin. Isa pa ang ginagawa nila para ma-brainwash yung utak mo. O, di ba? So ngayon nagtagumpay sila. No? Kay nituo ka sila ha. So karon masaya sila kasi nga naniwala ka sa kanilang sabi-sabi. Di ba? So based naman sa iyo sa naranasan mo. Totoo ba na na 4 na buwan ka hindi binigyan? Oo, Ha? totoo. Kasi in-update ko naman yung mga ko, yung sponsor ko. Pinagsabihan ko si Mama Tess. Mama Tess, kailan po kayo ng allowance? Kasi mayroon po sana akong babayaran sa school. Sabi ng sponsor ko, Kenneth, magantay ka lang kasi baka sa susunod meron na. Kailan ka nag-chat Tapos, nun? Ay, yung una lang. Kasi minsan lang ako magchat-chat sa kanila kasi minsan hindi sila makapag-update sa akin kasi busy sila sa trabaho. Pero January, February, hindi ka binigyan doon? Oo, para dyan na talaga. Wala nga akong natanggap na kahit ano. Kasi alam ko naman, ikaw na lang yung nagbibigay sa akin, kuya. Yung minsan may babayaran ako sa school, makahingi ako sa iyo. Ito net na. Gusto kong ipakita yung video mo. Video mo to. Oh, Diba? dati lang yan. Oo. So, ang buwan ito ay January. So, pinaabot nila sa akin kasi hindi naman sila gusto na magdirekta sa iyo. Kasi nga, respeto nila. Gusto nila ipadaan sa akin. So, ako yung nagbibigay sa iyo. So, ito, January to na video. Binigyan ka ng 5,000. 5,000. Maraming salamat pala sa RMRM Forever, no? Maraming salamat po sa inyo, RMRM Forever. Shout out po kay Mami. So January to. So January pala nabigyan ka pala ng allowance. No? O bakit sinabi mo na 4 na buwan? So February naman. Ito February 13, di ba? Birthday ni, hindi mo tandaan to? Yung allowance po niya galing po sa grupo po ng RMRM Forever. Unit, tanggapin mo ang 5,000. 5,000. Ano yung message mo net sa kanila? February yan, birthday yan ni Maria, Tita Maria Rhodes. Yan o, naka-video yan. Huwag po kayo mag-alala, mga titas at mami ko dyan na ipagpatuloy ko lang itong pag-aaral ko para makatulungin po ako sa pamilya ko. At lalo po sa mga kapatid ko. Maraming salamat. Di ba? Paano mo nasabi na 4 na buwan ka? Tapos, last year pa, December. Ang December, ibinigay sa'yo kasama sa allowance mo padait. Yun. Tapos October, binigyan ka. November, kasabay sa pag-birthday mo. Di ba doon ka sa bahay nag-birthday? So bakit sinabi mo 4 na buwan di ka binigyan? Kasi hindi na kasi yung sponsor ko kasi hindi nag-update. 4 na buwan. Kahit di sila nag-update, pero kapag ka may binibigay ako sa iyo na ito 5K galing sa RMRM, sa kanila yun galing. No? Kasi gusto nila every month makapagbigay sa iyo ng allowance, di ba? Kasi 5K yung allowance nila every month, no? So, every time na magbibigay ako, naka-video yan, no? Naka-video para ma-report ko sa kanila ito na ibigay ko yung 5,000. So, bakit nasabi mo yun na na 4 na buwan? Kasi, minsan kasi na wala akong, minsan kasi nag-aaral ako, walang allowance, ganun. Kaya, dapat may pag-open ka. Pag wala kang allowance, allowance. Di ba, minsan nagchat-chat ka sa akin, no? Kahit nasa Malalag kami. Yan, sabi ko, saan yung Gcash mo net? Nagpapadala ko kahit 200, 300 para pambayad mo sa school. So, kaya ginawa ko yung Chrisnet, di ba? Love team nila. Para every time na may vlog, may 2,000 ka doon. Di ba? Pagkatapos ng vlog, net, pang allowance mo. Nakakatulong yun sa'yo, hindi lang para sa'yo, kundi sa pamilya pag uuwi ka dito. Diba, every time na may vlog kami diretso na sa bahay, tapos ikaw, uuwi dito. Ako, ay, maganda yun para may pambili siya ng bigas yun pag uwi sa kanila. So, nakailang part na sa Chrisnet? 7. Diba, bawat vlog, sa 2K, 14,000. Diba, 14,000 na.
O kaya natutuwa ako kasi sinusuportahan nila yung love team nyo, 'di ba? Kasi sa love team na 'yun, makakatulong 'yun sa pang-araw-araw nyo dito. 'Di ba? Bakit naubusan ka ng allowance? Pero ano kasi yung binigay mo sa akin na ano, 2K, hindi ko rin yun pinag-iipunan. Siyempre may magulang ako, bigyan ko din ng ano, pangbigas, gano'n. Binibili mo yung sa bigas. Oo, tapos mag-iwan lang po ako ng pangbayad sa school ko, gano'n. Which is tama naman yun. Pero kapag ka umuwi ka dito, may mga bitbit kang bigas, Meron po. gano'n. Meron po akong bit bigas, tsaka kapit. Lahat po, dala ko dito sa bahay namin. Pero ang issue kasi dito, no, na kumbaga ako kasi yung naging masama dito, na siyempre sa akin pinapadaan yung pera ng sponsor, tapos ang pinapalabas mo na 4 na buwan ka hindi binibigyan ng ano, allowance. Bakit naging ganun, Kenneth? Sino yung may ano dito, may problema? 'Di ba? Hayaan mo yung mga sponsor pag di sila makapag-chat. Ang importante doon, makapagbigay sila sa iyo buwan-buwan, 'di ba? Ngayong March lang medyo late kasi nga crisis sa kanila, no? Mga OFW din sila. Mahirap din kasi giyera sa kanila. So late na sila nakapagpadala. Siguro pagbalik namin 28 yata 'yon. So pagbalik namin dito sa Bukid nun, ibibigay ko na sana yung 5,000 para sa iyo. Yun nga sabi mo na nasa dao ka, dao. Daw. Kaya sabi ko, sige, hintayin na lang namin na makabalik si Kenneth. So, yun nga, dumating na sa akin yung mga balita na, 4 na buwan na hindi binibigyan, no? Tapos, nag-direct ka pa contact sa sponsor. Hindi naman ako Nag-ano ka pa doon? Chat ko lang na kumusta na po yung tuloy pa ba kayo mag-support sa akin? Ayun lang naman ang hinatid. Pero ang problema kasi dito, Kenneth, bakit nakinig ka sa mga nagsusulsol sa'yo? Sa tingin mo, tama yun? Maganda yun? Hindi sana, pero Makakatulong yun para sa pamilya mo? Sa pakikinig mo sa kanila? Okay sana kung maibigay mo sa akin yung mga pangalan nila para makilala natin kung sino-sino sila. Di ba? O, Tay, ano po yung masasabi niyo po, Tay? Itong problema po. Ang ako lang kasultian ni sir, bahin sa kang Kenneth. Wala gyud ko kuan ani, wala gyud ko kay balo. O sige siya uli diri sir, tinuod yun na nga anang inyong gihatag nga allowance, upalit yun na siya bugas, kape, unsa pa diha ihatag sa kuha, ibilin. Paminaw na ko sir, kuan ang hihatag ninyo sa iya, upalit siya og hapsak kanang tunga sa sako nga ibilin niya diri sa moa. Mao na nga kasagaran usay pod siguro nga ang iyang allowance, ang iyang 5,000 murag maalangan ni na ba mahurot-hurot na. Mao siguro na nga makaingon siya nga anang kuan. Ay usay mouli siya diri, wa gyud ko ikatag sir. Kay napay eskwela na kong mga gagmay diya sa elementarya. Nya tinud yun na sir. Pero kanang bahin sa problema nga kuan, wala wala gi kuan sa sponsors upat ka bulan. Wala gyud ko kay bawa na sir kung sa ilang mga problema kay di man gyud ko kamaog cellphone. Muli siya diri katong niuli diri sir. Tingala lang ko nga niingon siya nga kanang kuwaon ako ng mga gamit nako dito pang. Akong giingnan nga unsa may problema. Ngayon wala man. Di ako pong giingnan sir kay mas maayo siguro nga imo sang kuwaon dito kay wa pa man kay klase. Tabang-tabang sa sakwa o tarbaw. Maura na ako sir kay kanang bahin anang mga gunsain kanang gipang istorya siya wa gyud koy kuan ana sir. Nya wa gyud ko kay bawa na bahin anang nagbinuang sa iya. Pero katupod siguro tawag sa iya murag binuang siguro na sir. Nang simpre unsa na butangan ba? Butang-butangan ka. Maura na ko sir. Yun. So, ito naman talaga yung gusto namin Tay na kumbaga matabangan ba, no? Matulungan yung anak niyo po. Kasi syempre yan yung ipinangako namin sa kanya, 'di ba? Kasi si Kenneth yung pinakauna nating scholar, no? Kaya gusto namin na hangga't maaari kasi ang sponsor niya ang laki ng plano,
dako kay plano para kay Kenneth, no? Yun yung hindi alam ni Kenneth na kung bakit nakinig siya doon sa mga nagsusulsol sa iya, ha? No? Kasi ang sponsor, kahit tahimikin sila minsan, pero padayon ang tabang, no? Ang laki ng plano nila kay Kenneth, no? Talagang tinuturing nila yan bilang anak, no? Kasi ang tawag ni Kenneth, mga mami na, no? Mami na yung tawag nila sa mga sponsor na yun. Pero, yun nga naging problema, no? Na nadala siya sa mga istorya ba? Istorya nga pandaot, no? Kasi ang punteriya ng taong yun, ako. Ako lang punteriya, galit sila sa akin. So, di man nila ako di man ko nila madautan sa direkta. So, ang ilang gidautan kaning si Kenneth o kaya lain pang mga kauban ako, no? So, yun na siyempre si Kenneth walang alam-alam, no? Nakinig ka agad. Kalain mo 20 tao na nagsulsul sa kanya, nagsalita ng di maganda tungkol sa sponsor tsaka sa amin. 'Di ba? So, ito na lang net ang tanong ko kung ano ba yung plano mo. 'Di ba? Kasi ito nalaman na ng lahat, 'di ba? At ang hinihiling ko lang na iwasan natin na mag-comment ng negative, 'di ba? Kasi si Kenneth po ay talagang kumbaga baguhan pa lang sa social media, no? Biktima din. Sino yung mga nakaka-chat niya, mga bago. Parang wala sa isip niya na masamang gagawin, 'di ba? Kaya pag wala pa kay alamag sa community sa social media sa Facebook, kung kasi mag-chat sa mo, basing mo to kada yon. Yun ba net? Mo ba nang nasa imuhang nauna? Walang juga nang utana sa mua. Yeah, si kuan. Ano gina lum naman mo na ang problema pati sa magulang mo wa ka naga-share. Suon. Ano kasi para hindi kasi madama yung magulang ko sa problema ko. Para kasi minsan kasi mawala rin yung mga problema ko. Tapos babalik naman kaagad pag may nagchat-chat sa akin. Paano mawawala yan kung di mo sinishare? Diba? Kasi akala mo nawawala kaagad yung problema. Pero every time na may mga mag-chat sa'yo, maniwala ka kaagad. So another problema na naman. So di na siya mawala. Not unless kung wala kay giistoryahan. Ano kasi, Mangayo kang tambag ba? ano kasi, hindi ko kasi pwede i-share sa magulang ko at saka sa inyo kasi siyempre mahiya ako na ganito, na ginaganyan ako. At siyempre dalawa yung tainga ko, pinaano ko na lang. Pero pag sumusobra na talaga yung mga salita nila, parang makapaniwala talaga ako kasi marami na sila nagchat-chat sa akin. Yun talaga. So yun ang problema, no? Talagang naniwala siya sa mga sabi-sabi. So sayang lang, 'di ba? Sayang lang ang opportunity na maganda sana yung ipinakita namin sa iyo, 'di ba? Kung ano ka itinuring namin doon sa bahay. Talagang ano yun, kumbaga yun yung pinangako namin kay mama at papa ni mo nga. Magstay ka dito. Wala kayong naon-naon, pagkaon, 'di ba? Kung sinaadi ha atong pagsasaluhan. Every time na may pray ka, sumasabay ka sa aming mission. Inato lang, pag gusto ka mo uli diri, way problema. 'Di ba? Gina-consider nato, no? Gina-consider nato ang mga higayon kung asa ka nga kuan ba, comfortable. No? So, nagulat lang kami kasi nga, yun, biglaang decision. Di ka man lang nag-chat sa akin. No? Ano mo ka nag-reply sa akong chat? Siyempre nahiya na rin ako. Nahiya rin kasi ako sa inyo na pabay-problema. Ngayon ka pa nahiya. Sobra isang linggo, isang ano na yata, isang taon na, sobra isang taon na yata, 'di ba? Simula nung nakilala namin kayo dito. 'Di ba? Bakit di ka man lang magsalita kina Kuya Victor? Sino ba mga kasama natin kung nahiya ka sa akin? Ano kasi baka kasi baka kasi hindi sila maniwala sa mga ano ko. Kaya hindi ako mag-share sa mga problema. Paano mo masusure yun kung di mo sinishare pinakauna? 'Di ba? Hindi ka makapagsabi na hindi maniniwala. Not unless kung wala mo gibuhat, 'di ba? Kung gitry nimo ani makapangayon mga tambag, 'di ba? So, ikaw naman ay ano po yung ano niyo po? Kay Kato. Yeah. Ano po yung masasabi niyo po sa nangyaring ganito kay Kenneth? Nihawa na siya sa mua. Wala man lang may kabalo kung nihawa na dahil siya. Pag abot ang ba ito, nangawala na yung mga gamit.
Ha? Wa di ko kay boses. Oo, kabalo. So talagang umaga sinusolo ni Kenneth lahat. No? Problema, mga issue. Sayod siya. So, wa di nagpasayod si Kinit. Yun namin alam, no? Kung may problema naman si Kenneth, di ba? Dahil na sa nagchat-chat sa kanya. Oo. So, ikaw kuya to. Baka may masasabi ka kay Kenneth. Siyempre, si Kenneth naman ay matagal nating nakasama. Tama yun si Kenneth, guys. Pwede niya hindi niya share sa magulang niya, di ba? At least problema niya naman yan. Pero pwede niya i-share sa atin, di ba? Kaming kasama niya araw-araw. Dati-dati naman nag-share naman yan eh. Huwag yung sabihin na nahiya siya dahil una pa lang nagsasabi na yan sa atin, di ba dong? Pagka nagsasabi yan, Pag may mga nag-a-add sa inakyat ka kanya. namin doon sa taas, di ba kung anong may problema. Agad nagbibigay naman, susunod naman. Pero di ko lang alam bakit simula nung may testnet na. Anong dahilan net? Bakit biglang nagbago? Dahil talaga sa mga issue-issue ko. Kaya Kasi nakikinig ka. Ngayon, sino ang nawalan? Dahil sa pakikinig mo. Sila ba? Nawalan ba sila ng scholar? Yung mga nagsasabi sa'yo? Di ba ikaw? Di ba? Hindi mo inisip net na kinabukasan mo nakasalalay dyan. Kung senior mo sa amin, matutulungan ka namin. Di ba? Senior mo kay Victor mo, senior mo sa amin. Dati-dati ka naman nag-share sa amin eh. Di ba? Dahil ang nagsisat sa'yo may pakay. May sadya sa'yo na tutaryahin ka tapos Sirain. ganun yun. Hindi man nila basta-basta sirain ang pundasyon eh. Ang sanga, yun ang hinahin nila. Ikaw yun. Diba? Ikaw yun. Dahil naniwala ka sa kanila, hindi lang kinabukasan mo nasira. Kapatid mo, magulang mo. Diba? Sayang, ikaw sana yung inaasahan nila, no? Ginasaligan nga makahuman. Kasi ang ganda na ng ganda ng takbo ng pag-aaral mo doon. Kung nahirapan ka man sa subject, no? Di man na problema kay tanan subject matun-an man, no? Di man wala may lisod diya sa pag-eskwela. Bantogay ni eskwela ta para makakat-on, no? Wa ta ni eskwela para mahadlok sa mga subject, no? So ano pa kuya to? Ano pa? Yun na yun. Nakita naman tingin kay na sincere naman siya. No? Nga lang, sa likod ng problema niya, hindi na siya nagpakita ng lakas ng loob. Diba? Naging mahina siya. Nagpadala siya. Ngayon, imbes na makapagtapos siya sa pag-aaral niya, wala na. Dahil ultimo paghakot ng damit niya, hindi siya nagpaalam sa atin. Di ba? Hindi siya nagsabi sa atin na kuya, ganito, ganyan. Ganun muna ako. Total bakasyon naman ngayon. Kunin ko ng mga damit ko, magtulong muna kay Papa. Di ba? Nihay, wala eh. Di ba? So, bali, isulto yan sa amin, net. Isulto yan sa amin na kami kasama mo, na hindi ka nagpaalam sa amin. Siyempre, di ba? Tulad ngayon yan, si Kuya Ruel mo, nag-chat sa'yo. Kung sabi mo, nasa daog ka, hindi mo naman ni-reply. Nirestrict mo pa. Ba ako? Nirestrict mo pa. Nirestrict mo. Diba? So dapat, sinabi mo dapat, Kuya Ruel, pasensya na, hindi ako makarating bukas dahil may ano ako dito, may sadya ako sa dao. ay nagchat-chat naman po ako kay Kuya. Tsaka kay Hindi, that time. Dahil kinabukasan, kailangan kay. So ano kasi, hindi rin kasi ako makapagbiyahe bukas Hindi. kasi malayo rin. Wala kasi. na yung issue doon. Wala na issue doon sa pag shooting, sa pag-vlog, wala na yun. Ang issue dito sa problema mo. Dahil may ibibigay sa'yo si Kuya Ruel mo. Kaya nga chat kay. Pero ang ginawa mo, inano pa eh. In-restrict mo pa. So nasaktan yung isa, di ba? Sa ginawa mo. So ano ngayon gagawin natin? Dahil Ano na lang, kumbaga, bigyan na lang namin sa'yo, Kenneth, no? Kasi kami net, kung unsay desisyon sa among beneficiary, maging sa pamilya niya, wala mi tutol, wala mi babag na diya, no? Kay di na mo ma-control, di na mo magunitan yung huna-huna ba, no? So, mo naman na yung desisyon, final na dyan na.
Pero hindi naman po ako sa umalis sa inyo na itigil ko na po yung pag-aaral. Kaya pagtuloy ko pa rin yung pag-aaral ko. Kasi meron pa naman akong magulang. Meron na, Pagpatuloy mo talaga, no? kahit ganito lang yung sitwasyon namin, tuloy ko pa rin yung pag-aaral kasi meron pa akong mga kapatid na gusto ko pang matulungan. Hindi naman ako sa umalis na itigil ko na yung pag-aaral ko. Tuloy ko pa rin. So, ang desisyon mo, dito ka na sa inyo. Tapos, syempre yung sponsor naman niya, kumbaga, nakadesisyon na din, ano? Final decision na din. Kasi, nang una kasi, meron pa sana silang isang chance na ibibigay. Ano? Kasi nga, baka biktima lang ng mga basher, no? Mga masasamang pakay sa atin. Pero nung time na, yun nga, dinala yung mga gamit, walang paalam, walang chat kahit kanino. Nakita na lang natin sa CCTV, no? Kasi may CCTV tayo doon. At isa din yung nirestrict yung account natin. No? Hindi ako makapag-message sa kanya. Kapag meron akong sasabihin kay Kenneth, pinapadaan ko pa kay Kuya Victor. 'Di ba? Ngano buhaton man yung ginana nit. 'Di ba? Kung mataha ka sa kuha, maulaw ka, mahiya ka. Ano kailangan pa inana? 'Di ba? So, di mo naisip kung say sakripisyo na mo ba? Di man sa kumbaga pamuyboy, no? Imong ang una-unahon mo kung katubang mga nagatambag sa imo, nakatabang ba sila sugad sa inyo ha? Nga napa mo nagpuyo ito sa una, di ba? Kung sabay natabang nila sa imo, nakahatag ba sila kahit piso? O wala. So diha pa mas mutuo ka sa ilang mga istorya kung para sa mua, di ba? Sa mga nakauban nimo nga pila ka bulan. Di ba? So, syempre masakit din sa amin na ganun, no? Kasi yung pakay lang namin dito is ano ra makatabang sa inyo. Eskwela ka diha. Focus ka sa imong pag-eskwela, di ba? Minsan lang makapag excuse kay mag-shoot ta sa sa Christnet, pero naman kumbaga paagi na tugtamong proseso, no? Nagapananghid ka sa imong maestra. Every time na matatapos ang vlog na kay makuha ng allowance, di ba? So, yun lang, sayang lang, di ba? Pero hindi naman natin maiisip po na kumbaga, hindi naman natin na masasabi na sayang, no? Kasi syempre nakapagtapos si Kenneth ng 1 taon, no? Sa tulong din ng sponsor, magkaroon sila ng bahay, no? At yun yung sabi niya, may magulang pa siya, no? Kompleto pa, makapagtrabaho pa. So, kung sa may desisyon ni Kenneth, mao na desisyon ni Kenneth sa may ikuan ni mga to para syempre makabalo pud mi sa imong side ba. Ako lang ani sir. Bahin aning problema sa akong bata o sa inyong problema. Wa man gyud ko kay bawa ni sir. Ako na lang mohangyo sa inyo nga mangayo gyud ko pasaylo sa inyo. Kay gawas unta og ni sumbong gyud na sa ako kay katura unta nga niaging panahon nga na istorya nako. Wa gyud ko kay bawa ni sir. Bahin anang inyong problema. Ug bahin man ani sa problema sa akong bata kanang inyong pag-ari dire. Dili na ko gusto ani sir sa kanang subayon pa ang mga kining nangagi kay kasala namang yung tao sir. Ako lang mahangyo na lang gyud ko sa inyo nga pasaylo lang gyud mi. Maapil ko mangayo nga mo mangayo lang gyud pasensya sa inyo. Og inyong dawaton sir, mas maayo. Ug dili po ninyo dawaton, mas maayo gyapon sir, pero mangayo gyud pasaylo sa inyo sir. Okay, sayop na gyud mi. Pero ang akong kasayop sir, wala sa ako. Kaya ang ako lang ikakuha na ni sa akong bata, wala gyud na siya ni sumbong sa ako. Kay kini po akong bata sir, dili gyud ni maka kuan gyud ni sa ako bisan tuod og way kwarta niya sir. Saksi man gyud ko ani. Ug mo ari siya diri, ug way kwarta dili gyud siya mangayo sa kuha. Tungod kay nakita nang wala gyud niya. Maulawon pud kaayo. Maulaw sir. Mao na nga ako sir nga mangayo na lang gyud ko pasaylo sa inyo kay mao man siguro na nasakitan mo. Ako na lang ang mangayo. Kay akong giingnan nga katong pagkuha niya sa gamit didto nga so ug imo tong kuha mga gamit didto pananghid kang Sir Will.
para di kayo siya matingala nga imo mawa ang imong mga gamit didto. Maura na ko sir nga gipanugon sa akong bata. Kasi ate din po, mama ni Kenneth. So, ngayong istorya po te. Ngayon na lang pagpasaylo sir. Nabuhat na kinit. Maura sir. Siyempre, no, hingan din natin ang kumbaga last message si Kenneth, no? Ano yung masabi mo, Kenneth, sa lahat ng viewers, maging sa sponsor mo, na naging parte sila sa imong kinabuhi ba, no? Sa inyong kinabuhi. Kung sa mo karon, nasa lay parte rin doon, di ba? So, yun naman yung decision mo, mga girespeto po na mo na, no? O po nang sang ayunan, di ba? Kasi ikaw naman nagdesisyon yan. So, unsan na lang may istorya nimo sa ilaha. Para syempre matapos na ito. Sa vlog na ito, matatapos yung issue. Ito lang po yung masasabi ko sa inyo na hihingi po ako sa inyo ng sorry kasi alam ko naman na hindi tama yung ginagawa ko. Kaya hihingi na lang po ako sa inyo ng sorry. Lalo-lalo na po sa mga sponsor ko at kila kuya po at lalo na po sa mga members niya, hihingi po ako ng sorry sa inyo. Alam kong mali talaga ako. Yun lang. Sorry po. Yun, diba? So, syempre sa mga viewers naman dyan, no? At maging sa sponsor na kumbaga nasaktan din po. Yun lang. Pasensya. At syempre, kung ano yung naging desisyon po ng ating beneficiary, nirespeto natin yan, no? Ang nangyari na po, no? Natapos na po. So, wala na po tayong dapat pang pag-usapan, no? Sa ganong bagay. At I hope lang, no, na hindi nyo pa mas lalong lalasunin yung isip ni Kenneth, no, sa mga nagtatangka dyan na siraan, no. I hope lang, no, at sana net di ka, kumbaga ano ba, may mag-chat man sa'yo, mga iba't ibang tao, kumbaga maging lesson na ni sa imuha, di ba? Maging silbing aral na ba? Ano bang aral sa Bisaya na murag leksyon, no? May leksyon sa imuha nga. Kung naapay mag-chat sa imuha, makainomdom na ka. Uy, tungod di ani mga nag-chat sa kuha, nawala kong scholar, di ba? Na naguba among relasyon sa amuha, di ba? Sa sponsor. Sa imong pagpaminaw sila, no? O hiyop lang na di ka maminaw pa sunod, no? Muli tambag na ko sa imuha na meron ka mang di nakilala sa Facebook, nag-chat sa'yo, kasiraan, no? Mga negative na chat sa iyo, mga message. I hope lang na di ka maminaw siya, ha, no, sa laha. Kay ang lisod diha, wala namin magtambag sa imuha. Di man ka makapangayog tambag sa imong ginikanan, no? Kay wala man sila alam ana abot sa Facebook, social media, no? Unta di lang maabot sa point ba nga magmahay na, di ba? So, ana lang supportahan pa rin namin, no? Support pagyapon mi sa imuhang gusto nga diri ka. At least matabangan mo yung ginikanan kung sa pa may mga blessing nga maabot, no? Makabisita mi diri sa inyo, ha, no? Na walang ano ba? Wala goy samaang loob. Yeah, samaan, oh. Wala samaan ng loob ba, no? Open pagyapon. Wala ko nagdumot, wala ko nasuko, no? Normal na, niagi na kumbaga wala. Hindi lang naman si Kenneth yung na-encounter ng mga ganun sa akin. Marami naman na-encounter ko. So, kumbaga, that will serve as a lesson na para kay Kenneth. At hindi lang para kay Kenneth. Yeah, maging sa mga tinutulungan natin, no? Ibang mga beneficiaries, scholars, at maging mga kasamahan din natin, no? Halimbawa sila Renz, no? Si Gino. Ito sana maging silbing aral na po para sa lahat, no? Kung sa consequence. So, ayan na tayo, no? Salamat kayo sa inyong pag-adto dire. Gikan mo sa ano ba? Galing kayo sa bundok, sa sakahan, di ba? So, paliho ko saan na to. Nami hatag gaming kuan, no? Natanan. So, yan, siyempre, tawagin ko po si ano din, si Aguila, no? So, kapag bigay ng ano. Last na lang po yung i-share ko sa inyo. Maraming salamat din po sa inyong advice sa akin. So, hindi na po ako maniniwala sa mga issue. Doon na po ako maniniwala sa inyo kasi ikaw lang yung nakasama ko. Minsan ikaw yung nakasama ko sa mission. Kaya maraming salamat sa advice mo sa akin.
Diba? Wala na. Yun mga advice ni Kuya Rewel mo, hindi naman para sa kanya. Oo, para sa... Para sa iyo, sa kinabukasan mo. At sa kinabukasan lalo sa mga kapatid mo, di ba? Para hindi masira ang buhay mo. Di ba? Kaya walang advice na si Kuya Rewel mo na ikakasama mo. O ganun mo sa amin. Gasa. Gasa, gila. So ayan po. Lakasan mo boses mo. Yung masasabi ko lang din po no kay sa'yo Kenneth dito. Kasi medyo ano ako kasi nakasama ko po ng yung mga ilang buwan pero Ay, gilak. okay lang. Desisyon na po niya yun. Pasensya na po. Siyempre, discard din itong tagpo na ito dahil siyempre matagal din namin kasama si Kenneth. Nagit isang taon, di ba? Silang dalawa para sa kapatid talaga. Mm. Parang kuya Kinit. Dahil pag walang budget, naghahingi dito. Di ba? Ako. Tinan nyo, ang buhay na sinira nyo. Si Rindon din ha, siya pa nakasama din ha. Sa pagmimission natin. Ay, siyempre masabi kay Kinit, kung yan na talaga yung decision mo, Nit, wala na kami magagawa dyan, respeto namin yan. Yan, good luck na lang, no? Pagbutihin mo na lang, kung kapag-aral ka next year, sa next pasukan na, pagbutihin mo lang, and then magsipag ka para sa mga magulang mo. Nandito kami kahit ganun, walang samaan ng loob. Pag mapunta kami dito, Pantaron, siyempre parang ganun pa rin yung samahan natin, tropa, ganyan. At siyempre, ayun lang, kung sabi baka mayak na ako. Diyan lang. yan guys, para sa akin net. Sa akin video ko. Yan lang, basta sabi ko lang sa iyo. Patuloy ka lang, basta huwag kang mag-ano sa amin. Huwag kang mahiya kung makapunta mo kami dito. Basta okay man dito ka kasi matulungan mo yung papa mo sa mama mo. Enjoy ka lang dito. Huwag kang magsamba ng loob. Good lang yan, goods. Thank you. Siyempre si Kuya Vic, isa din sa naging mentor ni Kenneth, no? Kung may mga oo, nagiging si Kuya Victor talaga yung pinaka nung wala si Kuya Toto, si Kuya Alex, si Kuya Victor yung tagapag-advise kay Kenneth, no? Kung may mga problema man. So, ayan, siyempre makapagbigay siya ng last advice para kay Kenneth. Yun yung masabi ko kay Kenneth, talagang napakasayang na opportunity. Marami pa rin gustong tutulong sa kanya, no? Pero sa ngayon hindi pa natin alam talaga kasi si Kenneth nandito ngayon sa bundok. Pero ang advice ko lang kay Kenneth na i-ignore na yung mga taong hindi mo kilala kasi yun ang sisira sa buhay mo, no? Napakaganda sana ng buhay mo doon sa amin. Kasama mo si Kuya Rowel mo, ako, sila Tuto. Napakasimple lang yung mo doon, gawain mo doon, no? Trabaho, eskwela. Kaso lang ganun talaga, no? May mga pagsubok talaga pero dapat sana labanan mo, no? Sa sunod, kung sino man yung mag-message ulit, i-block mo na kasi hindi mo kilala sila. Masasayang lang yung mo doon, yung kinabukasan mo sa walang kwentang tao, no? Sinisira ka nila kasi hindi nila kayang sirain si Dodong, no? Kasi alam nila na weak yung pagkatao mo. Kaya ikaw ang tinitira nila. Oh, look, 20, no? 20 kabuk nag-message sa Yaha. Oh, anong purpose, di ba? Kaya ang ko lang sa iyo na labanan mo 'yun, no? Basta dito lang kami, no? Kung need mo pa rin ng tulong, dito kami, no? Suporta sa iyo. Kaya ang lang na labanan mo yung mga pagsubok sa buhay mo. Padayon sa pag-eskwela kasi mahirap sa ngayon, situation ngayon sa pag-uuma, napakahirap.
Kaya dapat makapagtapos ka sa pag-aaral. Yun lang po. Thank you. May mga advice, no? Ni Sir Renz. Ayan. Pwede ba tumayo ka nit? Ikaw sana yung nakita ko na lakas loob ko na nagsama kay Ruel kasi katutubo kita. Pero ngayon, naniniwala ka sa mga sinasabi ng mga tao. So, ngayon desisyon mo na. So, Net, mag-ingat ka Net. Yung kabaitan mo, huwag mong magpakabait ka lang. Ha? So, ngayon hindi ka na namin magkasama. So, yung pagturing namin sa'yo bilang kapatid na rin. Yan. Ako, bago pa lang ako at nauna ka sa akin. Dapat ako ang magsusunod sa anong gusto niyo. May papayo ko lang sa Net. Kung may mga basher ka man at may mag-message sa'yo na kahit mga kilala mo, basta makita mo na makasira sa buhay mo, huwag ka nang maniwala sa kanila. Kaya lang Net, mag-ingat ka palagi. Thank you po. Thank you kay Renz. So, sige, bigay natin yung tulong, no? Ito yung galing sa grupo po ng Team Roel International Friends Forever, no? Or TRIF. Yan yung dating sponsor sa pag-aaral ni Kenneth, no? Na dating RMRM, sila Tita Maria Roach, Ate Rhodes Grace, Ate Heartloo, Mama Tess, no? So, kumbaga sa huling pagkakataon, no? Sabi doon na yung binigay namin, doon ibili mo na lang ng ayuda pagbalik mo doon sa kanila. So, ayun. Ito, nagbili tayo ng bigas kasi ang bigas talaga napakapangunahing pangailangan yan, no? At medyo mahal na po yung kilo. At groceries, no? Sari-saring groceries po. Tay, para rin sa inyo, no? At least man lang na may makakonsumo sa pila ka adlaw ba? Ano? So, Net? Ano yung message mo bago kami aalis dito sa inyo? At syempre sa mga pinayo din ng mga kasamahan ko para sa iyo. Ito lang po yung sa akin. Maraming salamat po na binigyan niyo pa po ako ng bigas at grocery. Maraming salamat po at lalo-lalo na po sa mga grupo po ni Kuya, sa mga payo nila. Maraming salamat din po sa inyo. Yun lang po hindi na po ako maniniwala sa ibang mga message. Doon na po ako maniniwala kila Kuya at saka grupo po ni Kuya. Yun lang po sa akin. Maraming salamat po. Ayan. Bigay mo kay Papa mo yung mic. Nga ko lang ani sir. Bayan ani nga tag ug kanang gas madako kayong salamat sa inyong pagtabang sa mua. Bayan sa kini sa akong bata, ako mismo ang mangayo sa inyo og suri pasaylo. Mangayo gid ko sa inyo og pasaylo kay baw naman mo nga wala gyud koy hanaw aning mga cellphone, di gyud ko kabalo. Nahugid ko nga inosente ani. Ako ang mangayo ninyo og pasaylo. Ang ni tabang unta sa akong anak, pero igo lang yun ko nga ug naay problema niya, di lang yun ko paibawon kay ug iya pa kung gipaibawon ta akon ta siyang ma-advisean nga dili na maayo nga dapat unta dili ta maminaw ang mga istorya sa lain kay kana maoy pangdaot man na ug nakaibaw lang ko ya ora na daghan kayong salamat sa inyong paghatag ug ako mangayo gyud kog pasaylo sa inyo. Ug maura. Sir ug kini si Sir Ruel. Ako kay kog mangayo pasaylo. Kaya ako naman giingnan unta akong bata wa man di nini kuan. Labi na ko nga pagkuha sa iya nga kuan didto nga gipananghiran si Sir Ruel hasta ang mga kauban wala di. Sorry kaayo sa inyo. Sige lang tayo, no? Nahitabo na. Nangyari na po yun. So,
Okay naman sa amin, no? Wala na may problema na tayo. At least ngayon na resolba na to ba? Nalaman natin yung kids sa GP dako kayog kuan murag binuhatan diri nga makadaot kung bakit nagkaganyan si Kenneth, no? Kung kisay mga tao sa likod ng kung bakit nakapag-desisyon si Kenneth o ginana. So ubay-ubay jud, no? Medyo marami-rami din. Yun yung mga taong hindi natin kilala, no? Gumagamit ng fake account para makapag-chat dito sa mga beneficiary natin kasi alam nila hindi pa alam, no, yung takbo ng social media. Hindi pa medyo yun nga sabi ni Kuya Toto, medyo weak pa. Ano pa sila, madali pa silang mauto or masulsulan, no? So yun lang, last message ko, hindi man natapos yung vlog kay Kenneth na maganda yung ano po, resulta, no, sa vlog niya. Pero iniwala pa rin tayo, no, na hindi dito magtatapos, dito magtatapos yung pangarap mo, no? Ang imong pangandoy dili mahuman diri porket wala na ka gina-vlog namo, wala na ka gina-suportahan. Hindi matatapos dito, no? Ipadayon nimo na imong ipakita sa ilaha, no, sa mga tao na nagkugi pagyapon ka, no? Naningkamot pagyapon ka. So, abangan nyo na lang natin, no? Abangan na lang natin hanggang makapagtapos si Kenneth someday, di ba? Suportado pa rin natin siya, guys, no? Kung ano yung plano niya, ano yung gusto niya. Basta lang, wag ka lang mahiya sa amin, ha? Wag kang ayag kaulaw sa amo. Siyempre, may pinagsamahan pa rin, higit 1 taon. Mag-chat ka kung gusto nimo. Abangan na lang natin, di ba, sa vlog. So, dito po magtatapos yung vlog natin kina Kenneth, no? Maraming salamat po, lalo na po sa tumulong sa kanila, sa pamilya niya. Sa nagbigay po ng bahay, no? Malaking tulong yan para sa kanila. Siyempre sa tumulong din kay Kenneth ilang buwan, no? Suportado po. So, hindi man natapos ng magandang ending yung vlog natin kay Kenneth. Pero makakaasa kayo or abangan natin, no, yung susunod na kabanata dito kay Kenneth po, mga kababayan. So hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless and to God be all the glory. Bye-bye and ingat kayo. Thank you.